Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin as husbands upang mapasaya natin si Mrs.? Hello guys! Today we will be discussing uh, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin as husbands upang mapasaya natin si Mrs. Okay? So yun yung pag-uusapan natin. So alam natin na maraming marriages na na-destroy dahil kung minsan ang dahilan din tayo mga husband, tayo na mga ama, no? Sa Bisaya pa, mga bana ang hinungdan, ang dahilan bakit nasisira yung tahanan. Okay? So, ito mga 6 na simpleng bagay na gagawin natin. No? So, it means tayo ang gagawa ng mga husband, hindi yung asawa natin, upang tumatag ang pagsasama, upang mas magkaroon ng magandang relationship sa tahanan, sa asawa natin. Okay? So, tandaan natin to sapagkat mahalaga to, no? Kung isipin nyo, simple lang to. Pero, ito yung magpapatatag ng pagsasama natin. Okay? So, ako ay may nag-iisang asawa. Meron kaming 2 anak na malilikot. And, yung isa ay 4 na taong gulang na at yung isa naman ay 1 taon at 5 buwan. Lalaki yung panganay at babae yung pangalawa. We are thankful na binigyan kami ng 2 anak. At sinisikap namin hanggang ngayon na maging matatag yung pagsasama namin. Hindi ibig sabihin na walang di pagkakaintindihan o di pagkakaunawan sa bahay. Meron at meron yun. No? Lalo bago pa. So, 5 years pa lang kaming kinasal. At we are still strengthening our marriage. No? It is a process. No? It is not a one-time, big-time event. No? Ang marriage relationship is a continuous process until you together as husband and wife matatag, no, sa relasyon na meron kayo. Number 1, appreciate her. No? Kailangan nating i-appreciate ang ginagawa ng ating mga asawa. Bakit? Hindi madali, no, ang maging asawa, no? Maging wife. No? Nakikita ko yan sa misis ko dahil araw-araw, no, nag-aalaga ng bata, gawaing bahay, lahat-lahat. No? Lahat ng effort ng ating asawa deserves praise, deserves appreciation. No? And kung minsan, halikan natin siya and then i-appreciate natin lahat ng ginagawa niya para sa atin at para sa tahanan sa mga anak natin. So, wag nating para bang baliwalain yon. No? Deserve nila yon. Kulang pa nga yan eh. Yung pag-appreciate. And number two, you tell her you love her. No? Sabihin nyo na mahal niyo siya. Okay? Araw-araw, regularly, no? You say, I love you. Tayong mga husband, katrabaho tayo minsan. Hindi dala natin, cellphone lang, ganon. We can tell her that we love her, no? Via chat, or messenger, or via text. No? Kung nasa bahay naman, you tell her. No? Dapat marinig nila yon. Hindi lang na i-text
When I chat, dapat naririnig nila that you say you love her. You say you love her. Make sure to do that. No? And number three, no? Ito, ah, hindi natin masyado itong nagagawa. No? I admit, hindi ko rin to masyadong nagagawa. Number three is, buy her a gift. Chocolate, flowers. Ako minsanan lang nagbibigay ng flowers. Pero nagbibigay naman. Minsan, hindi pasok sa budget. Maiintindihan naman niya. Chocolate, pwede naman. Kahit kunti lang, 20 pesos. Ganun. So, mga simpleng bagay lang. Yung bulaklak na kinuha mo lang sa daan. Na malaking bagay na yon para sa kanila. And wag puro sarili lang natin ang iniisip natin. Isipin din natin. We are all guilty of this. No? Walang perfect na husband. I know that. We knew that. Hindi tayo perfect. But at least, despite of our imperfections, do something. We do something. Okay? And then number 4, you say thank you. Ano ba yun? A marriage can sometimes suffer from conversations that go something like this. I did this, so you have to do that. No. Parang ganon. Sa Bisaya pa, ginawa ka to, dapat to, gawin mo. Ganon. Don't let your actions towards one another feel like they are payback for some other action. Para bang pinababayaran mo yung ginawa mo to, so kailangan pagbayaran niya dahil ginawa mo. Hindi. Hindi ganon sa marriage. Selfless ang marriage. Sa marriage, you can learn the true charity. No? Yung pagmamahal na walang kondisyon. Huwag kang maging, kung sa Bisaya pa, igihan ka. Igihan ka nga pagkabana, hindi na pwede. Hindi yan pwede. Pag ikaw may asawa, you say thank you. Lahat ng ginagawa natin na husband cannot compensate our failure in the home. Kapag failure tayo sa bahay, failure yan lahat, tandaan natin. And do not make your wife obliged to do anything you want as husband. Hindi sila obliged. You you let them become free, no? Hindi pwedeng sakal ng sakal, no? Hindi pwede 'yon. Natutunan ko 'yan, no, along the way sa marriage namin. Hindi pwede. And instead, you find time every day to tell your wife thank you for the things she does. No? Find time to say thank you. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-aalaga ng mga anak natin. Hindi ko kaya to kung wala ka. Hindi natin kaya to kung wala yung effort mo as my wife. No? So, ganun yun. No? And you say thank you everything that she does, contributing to the family. Okay? Number 5 is give her space. Ano ba to? So, mga kaibigan, kailangan natin na bigyan ng panahon, time. We give space to our spouse, our wife. No? And sinasabi dyan, give her time to write all day in the den if she wants. So, kung gusto niyang gumala o umalis dahil siyang mapag-isa or dun sa kaibigan niya, ganun. Ibigay natin yun sa kanila. They deserve them. They deserve it. No? Okay? Give her space. Huwag natin siyang sakalin. Nako, hindi pwede yun. No? Hindi natin pwedeng
kailanman sakalin ang isa't isa. It is not healthy, no? Na sakalin natin yung partner natin. We give her space. Bigyan natin siya ng sarili niyang oras. Minsanan lang naman yun eh. No? Paminsan-minsan na nga, hindi mo pa mabigay. No? Okay? So, give her space. And last but not the least na pwede nating gawin, we let her decide. We allow our wife to decide. Hindi yung puro na lang tayo, gusto natin, ito, ganyan, ganon. No? Bilang mga husband, hindi healthy yon. No? We give and we let our wife decide on things that they deserve. No? So, bigyan natin sila ng panahon, oras na magdesisyon. So, for example, huwag mong palagi sabihin, oh, ito ganito dapat ang ulam. No? O, ganito dapat kainin natin. Hindi pwede yun. Tanungin mo kung ano gusto niya, di ba? Ibigay mo. Kung minsan inaano natin yung partner natin, o dapat ito kainin mo, wala na, ganyan. Ito gawin mo, no? Hindi naman lang, wala namang oras mag-isip yung tao. Okay? Para sa kanyang sarili. Let her know that her opinion matters. No? So, again, let her know that her opinion matters. No? Our wife matters. No? We are equal with our wives. No? Hindi pwedeng mas mataas tayo sa kanya o siya mas mababa sa atin. Hindi pwede yun. Sa marriage, there must be an equal relationships. Iba-iba lang nga lang ang role natin. So, yun yung nakakapag-equal sa atin. Pero yung role natin, iba-iba. Pero we are all equal. Partnership kasi yan eh. Kapag marriage, partnership. Pag partnership naman, hindi naman pwedeng yung isang partner mataas, mababa. Equal partnership yun. No? Kaya, you do not think that you are superior than another or she is inferior than you. That is not good. That is very, very wrong conception of marriage. Okay? So, we as husband, we provide. Kung mayroon mang maipoprovide yung asawa natin, supplement na lang yon. But the primary duty of a husband is to provide for his family. Thank you for listening, watching this video, guys. Meron pang part 2 nito. I hope I can give a part 2 of this na discussion or patungkol sa mga bagay natin na gagawin natin. No? Meron pa akong i-discuss later kung ano pang dapat natin gawin. But anyway, thank you for watching and see you next time. Bye-bye!